Ang sa akin lang, please keep in touch. Kahit na anong mangyari, ama mo pa rin ako. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Lynette, please. Patawaran mo na ako. At huwag kayong mag-alala. Kung naparito kayo para siguraduhin na wala akong pinagsabihan ng lihim ninyo, huwag na kayong mabahala. At wala rin naman sigurong matayong tao na gugustuhin ipagkalat sa mga tao na bastarda at unwanted child siya. Lynette, hindi ako naparito para dyan. I was worried about you. Sobra ako nag-alala nung umalis ka. Hindi ako makatulog kakaisip kung napano ka. Hindi ako pinapatulog ng konsensya. Well, ngayon ang hindi nila ng buhay at maayos ko. Pwede na kayo makatulog na mahimik. Isa pa, 18 years old na ako. Kaya legal na ako mabuhay ng mag-isa. Lynette, alam ko marami akong pagkakasala, pero please, paniwalaan mo na hindi ka bunga ng pagkakamali, okay? Minahal ko yung mga ikon mo. Binata pa ako noon. Hindi ko pa makilala si Christina, nagmamahalan na kami ni Cora. Walang kwenta ang pagmamahal na hindi kayang ipaglaban. Sinasabi niyo minahal niyo si Nanay Cora, pero ang pinakasalan niyo si Christina, hindi niyo pa siya binigyan man lang ng respeto na itigil ng relasyon ninyo nung ginawa ninyong girlfriend si Christina. Ginawa niyo pa kapag si Nanay Cora! Patawarin mo ko. Na-imagine niyo ba yun kung gaano siguro yung kasakit sa kanya? At hindi lang siyang sinaktan ninyo eh. Maski si Christina, pinaikot niyo silang dalawa dahil duwag kayo. Dahil sarili niyo lang iniisip niyo. Makasarili kayo. At dahil sa ginawa ninyo, ang dami niyo saktan. Ang dami ninyong niloko. Pati ako. Patawarin mo ko, anak. Tama. Tama ang lahat na sinabi mo. Naduwag ako. At ngayon, huli na ang lahat. Please, Lynette. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon para maging mas mabuting ama sa'yo. Hindi ko na ho kailangan ng tulong ninyo. Matanda na ako at may sarili na akong buhay. Lynette, anak. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. At kay Cora. Hindi. Tama lang yan na makonsensya kayo habang buhay. Salamat ho sa pagpunta dito. Aalis na ako. May trabaho pa ako. Sumubok pa pong kumontak ang ama ko sa akin pero hindi ko na po ito pinansin. Sa katunayan, kapag birthday ko po o kaya'y Pasko ay nagpapadala po ito ng pagkain o regalo na palagi ko rin pong pinababalik at tinatanggihan. Ngunit kahit pala ilang beses ko po itong ipinababalik ay patuloy pa rin po ang pagdating ng mga regalo tuwing may okasyon. At maski nang makagraduate na po ako at lumipat na po ako ng apartment nang mas nakaipon na ay natuntun pa rin po ako ng messenger ng ama ko. At syempre, tinanggihan ko pa rin ang mga regalong galing sa kanya. Hanggang sa na-promote na nga po ako bilang team leader sa call center na pinagtatrabahuan ko. Nagka-boyfriend and eventually ay nagpakasal na rin at nagka-pamilya. Pero pareho pa rin po ang dating ng mga regalo ng tatay ko